Ating simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Lunes, September 29, 2025. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ating pong mga headlines. Dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ay patutupad ngayong linggo. Bilang ng napaulat na nasawi bunsod ang magkakasunod na bagyo, aabot na sa 26. Malacanang ikinalungkot ang pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benamin Magalong bilang Special Advisor ng ICI. ICI, positibong makakapaghain na ng kaso kaugnay sa flood control scandal bago matapos ang taon. Halos lahat ng senador sa 19th Congress may insertion sa 2025 budget. Ayon po yan kay Senador Panfilo Lacson. Ako, Bicol Party List Representative Zaldico, binigyan ng liderato ng Kamara ng hanggang ngayong araw na ultimatum para umuwi ng Pilipinas. Sa atin namang Metro News, rider patay sa salpukan ng SUV at motorsiklo sa Cainta, Rizal. Sa ating Science and Technology News, na diskubreng ancient skull sa China maaring magpagulo sa timeline ng human evolution. Sa atin namang Lifestyle News, potahing Pinoy na tinola, kabilang nasa healthy menu ng mga pampublikong paaralan sa Hawaii. Para sa ating music trivia, kaarawan ngayon ng American pianist, singer and songwriter na nagpasikat ng mga awiting Great Balls of Fire at Summer Over the Rainbow. Sino siya? Alamin. Sa atin namang balitang kakaiba, peking dentista sa Amerika, nagdikit ng veneers gamit ang super glue. Ang ating po oras, 6:40 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Magpapatupad ang mga kumpanya ng langis ng dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong linggo. Sa pagtaya ng mga taga-industriya ng langis, nakasaad na maaaring matapyasan ng 20 centavos hanggang 40 centavos ang presyo ng kada litro ng gasolina. Ang diesel at kerosene naman ay posibleng magkaroon ng aumento na 70 centavos hanggang 90 centavos kada litro. Ang dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ang ngayong linggo ay bunsod ng bumagsak na inventaryo sa krudo ng Estados Unidos at ang nararamdamang paghihigpit sa supply nito sa merkado. Gayon din na nagpapatuloy pa ring geopolitical tension sa pagitan ng Russia at Ukraine. Samantala, excise tax sa gasolina dapat alisin sa gitna ng tumataas na presyo ng langis. Narito naman ang report ni Grace Mariano. Sa deliberasyon ng panukalang 2026 National Budget sa plenaryo ng Kamara ay iginiit ni House Assistant Minority Leader at Gabriela Women's Party Representative Sara Elago ang agarang pagtanggal sa excise tax na ipinapataw sa langis. Hirit ito ni Elago makaraang kumpirmahin ng Department of Energy na umabot na sa $80 per barrel ang presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan. Ayon kay Elago, may probisyon sa Tax Reform for Acceleration and Inclusion o TRAIN Law na kapag umabot sa nabanggit na presyo ang langis sa world market ay otomatikong aalisin ang excise tax. Pero nadismaya si Elago na hindi pala ito maaaring isakatuparan dahil ang nabanggit na probisyon ay napaso o expired na noon pang 2020 at hindi ni-renew ng Kongreso. Babala ni Elago, ang patuloy na pangungulekta ng excise tax sa langis ay tiyak magpapataas sa presyo ng mga bilihin sa bansa, magpapalala sa kahirapan at pagkagutom ng mamamayan. Ito si Grace Mariano para sa DWWW 774, your ultimate music radio. Grace Mariano. 774 Balita Ngayon.
Aabot na sa 26 ang naiulat na nasawi ng pananalasa ng bagyong Mirasol, Nando at Opong at ng epekto ng habagat. Ayon sa NDRRMC, sa naturang bilang ng panaulat o napaulat na nasawi, 4 ang kumpirmadong wala na, habang 22 ang isa ilalim pa sa validation. Inihayag din ng NDRRMC na abot sa mahigit 738,000 na pamilya o mahigit 2.7 milyon na individual ang naapektuhan ng magkakasunod na bagyo. Sa naturang bilang, mahigit 46,000 na pamilya o mahigit 163,000 na individual ang pansamantalang tumutuloy sa mahigit 2,000 evacuation centers. Nakapagtala rin ng NDRRMC na mahigit 8,000 kabahayan na nasira sa Region 1, Region 2, Cordillera Administrative Region o CAR, Region 3, Calabarzon, Mimaropa, Region 5, Region 6, Region 9 at BARM. Aabot na rin sa mahigit 1 milyong piso ang pinsala sa agrikultura na idinulot ng mga bagyo. Samantala, PNP magpapadala ng humanitarian team sa Masbate. Detalye ihahatid ni Angel Garcia. Inihahanda na ng Philippine National Police ang kanilang humanitarian assistance teams para tumulong sa post-disaster response sa Masbate at iba pang lugar na labis na nasalanta ng bagyong Opong. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., nakikipag-ugnayan ang Police Regional Offices sa mga lokal na pamahalaan para sa mas mabilis na deployment kung saan prioridad nila ang Masbate. Idinagdag pa ni Nartates sa tutulong ang pambasang pulisya mula sa clearing operations hanggang sa muling pagpapatayo ng mga komunidad. Kahapon, inatasan na ni Nartates sa mga pulis at tumulong sa road clearing operations para masiguro na agad na may papamahagi ang mga relief goods. Angel Garcia ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Ikinalungkot ng Malacanang ang pagbibitiw ni Baguio City Mayor Benamin Magalong bilang Special Advisor ng Independent Commission for Infrastructure o ICI. Gayunman, tiniyak ni Presidential Communications Office o PCO Secretary Dave Gomez na magkapatuloy ang mandato ng ICI na mapanagot ang mga sangkot sa anomalya sa flood control projects. Nanindigan din si Gomez na ang tiwala ng publiko sa ICI ay mas mahalaga sa kahit na sinong individual. Mahalaga rin anya na matupad ng ICI ang kanilang tungkulin ng hindi nahahaluan ng politika. Samantala, nilinaw naman ni Magalong na walang naging conflict of interest sa pagiging mayor niya ng Baguio City at sa pagiging special advisor niya ng ICI. Sa kabila nito, sinabi ni Magalong na kinailangan niyang magbitiw upang maprotektahan ang kredibilidad at integridad ng komisyon na nag-iimbestiga sa anomalya sa flood control projects. Tiniyak naman ni Magalong na mananatiling matatag ang commitment niya sa katotohanan at justisya, bahagi man siya o hindi ng ICI, at ipagpapatuloy niya ang kanyang krusada laban sa korupsyon. 774 Balita Ngayon. Positibo si Independent Commission for Infrastructure o ICI Executive Director Attorney Brian Hosaka na makakapaghain na ng kaso ang komisyon sa mga sangkot sa anomalya sa flood control projects bago matapos ang taon. Bagamat bagong tatag pa lamang ang komisyon at kasisimula pa lamang nito sa trabaho, naniniwala si Hosaka na nasa tamang direksyon ng ICI sa mga isinasagawang serye ng investigasyon at pagdinig. Malaking hamon din anya sa ngayon ang limitadong bilang ng mga tauhan dahil ang komisyon ay binubuo lamang ng isang chairman at 2 commissioner na nagsasagawa ng sunod-sunod na pagdinig. Ang limitadong bilang ng mga staff ay nahaharap niya sa isang well-oiled machine na binubuo ng mga sangkot sa flood control scandal gaya ng mga contractor, government officials at iba pang malalaking opisyal na sangkot dito. Gayunman, tiniyak ni Hosaka na naririnig ng komisyon ang hinaing at sigaw ng publiko laban sa nabunyag na malawakang korupsyon at ang pagnanais ng mga ito na panagutin ang lahat ng mga responsable. Samantala, Malacanang muling nanindigan na walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa budget at anomalya sa flood control projects. Chanel Salazar sa report. Muling nanindigan ng Malacanang na walang dapat isisi kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kaugnay ng mga nadiskubreng budget insertions at irregularidad sa mga flood control projects ng gobyerno. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, mismo ang Pangulo ang nag-utos ng investigasyon matapos mapansin na malayo ang ulat ng Department of Public Works and Highways sa aktual na kalagayan ng mga proyekto. Dahil dito bumuo siya ng Independent Commission for Infrastructure para magsiyasat
at panagutin ng sinumang responsable kahit ito ay kaalyado o kamag-anak. Dagdag pa ng palasyo, pinag-aralan ng mabuti na economic team ang 2025 national budget at mismong vinito ni Marcos ang ilang probisyon. Dagdag pa ng palasyo, pinirmahan ng Pangulo ang budget sa paniniwalang maayos itong inihanda ng kanyang gabinete. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Nadiskubre ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson na halos lahat ng senador noong 19th Congress ay may insertion sa 2025 national budget. Ayon kay Lacson, umabot sa 100 billion pesos ang halaga ng insertions na isinama ng mga senador noong 19th Congress sa General Appropriations sa COGAA ngayong taon. Lumabas sa mga dokumentong nakuha ni Lacson na ang mga insertions na ito ay individual at isinailalim sa for later release. Plano ni Lacson na tanungin ang mga ahensya sa budget deliberations kung bakit pinayagan ang mga ganitong insertions at paano ginamit ang pondo. Sinabi ng senador na bagaman hindi iligal ang insertions at pag-amyenda sa budget, questionable pa rin anya ito, lalo na kung ang individual insertions ay aabot na sa 5 billion pesos. Samantala, 100 billion pesos budget insertion sa mga senador noong 19th Congress hihimayin sa deliberasyon ng budget. Conde Batak sa detalye. Bubusisiin ni Senate President Pro Tempore Ping Lacson sa budget deliberations kung bakit pinayagan ang 100 billion pesos na insertions ng mga senador sa national budget noong 19th Congress. Ayon kay Lacson, nagulat siya dahil sa Senado pa lang ay nasa 100 billion pesos ng individual insertions ng mga senador kahit pa ito ay FLR o for later release. Sinabi ng senador na bubusisiin niya mga kaukulang ahensya ng gobyerno, lalo na pagsapit sa plenaryo kung bakit hinayaan ang ganitong kalaki na budget insertions. Alamin ng senador kung ilan sa mga naisingit na pondo ang na-release at kung paano ito na ipatupad. Hihimayin din ni Lacson ang mga kongresistang nagsingit ng pondo bagamat mahaba ang listahan nito. Dagdag ni Lacson, hindi pa siya nakakakita ng ganitong kalaking budget insertions kahit pa noong hindi pa nadedeklarang unconstitutional ang pork barrel. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Binigyan lamang ni House Speaker Faustino D. III o Faustino D. III si Ako Bicol Representative Zaldico ng hanggang ngayong Lunes, Setyembre 29 para bumalik ng Pilipinas at harapin ang mga aligasyon laban sa kanya. Ayon kay D, kapag nabikong makabalik si Ko ay posibleng maharap ito sa legal na proseso na maaring magresulta sa disciplinary at legal actions. Naglabas ng ultimatum ang Speaker bilang tugon sa sagot ni Ko kaugnay sa revocation ng kanyang travel clearance. Nilinaw ni D na ang pagbawi ng kanyang travel clearance ay hindi dapat tingnan bilang isang prejudgment ng mga aligasyong kinahaharap ni Ko. Tiniyak naman ni Ko kay D ang kahandaan na bumalik ng Pilipinas para sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Inihayag naman ni D na sakaling bumalik nga ng bansa si Ko ay makikipag-ugnayan agad ang Kamara sa mga otoridad para masiguro ang kanyang kaligtasan at ng kanyang pamilya. 774 Balita Ngayon. Ang ating po oras, 6:15 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. 774 Balita Ngayon. Metro News. Metro News. Patay ang isang 41 anyos na rider makaraang makasalpukan ng motorsiklo nito ang isang SUV sa Felix Avenue sa Cainta, Rizal. Batay sa investigasyon, patawid patungo sa isang village ang SUV nang makasalpukan nito ang motorsiklo. Sa tindi ng banggaan ay halos madurog na ang motorsiklo habang nagkabasag-basag naman ang windshield ng sasakyan at nasira rin ang unahang bahagi nito. Tumilapo naman ang rider ng motorsiklo. Hawak na ng pulisya ang 57 years old na driver ng SUV na maharap sa kasong reckless imprudence resulting to homicide and damage to property. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates.
Narito na ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 57 pesos and 92 centavos. Nasa 67 pesos and 56 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 77 pesos and 29 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 15 pesos and 44 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 39 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jonah Bakiran. Jonah! Narito na ang mga lumabas na winning combinations sa Ultra Lotto 658 na binola kagabi September 28. 50, 17, 25, 14, 33 at 36. Kung saan walang maswerteng nanalo ng 49,500,000 pesos na premyo. Ang bola naman sa Super Lotto 649 ay ang 19, 42, 12, 8, 22 at 4. Kung saan walang nanalo ng 60,963,401 pesos and 40 centavos na jackpot prize. Ako po si Jonah Bakira na nagsasabing wag lang umasa sa bola, tumaya sa buhay para maka-jackpot ka ng tagumpay. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Science and technology. Science and technology. Para sa ating Science and Technology News, na discovering ancient skulls sa China, maaring magpagulo sa timeline ng human evolution. Detalye ihahatid ni Rosemay Miranda. Noong 1990, isang sinaunang bungo ng tao ang nahukay sa lalawigan ng Hubei sa China na lubhang na-deform sa panahon ng fossilization na nagpahirap sa mga siyentipiko na sukatin ang kahalagahan nito. Sa bagong analisis, ang bungo ay kabilang sa isang early branch na sister lineage ng ating mga species na isang finding na maaari makapagpayanig sa pag-unawa kung paano naganap ang ebolusyon ng tao sa nakalipas na milyong taon o higit pa. Ang mga mananaliksik ay gumamit ng mga sopistikadong pamamaraan ng pag-scan at digital reconstruction upang matukoy ang orihinal na hugis ng bungo na nasa pagitan ng 940,000 at 1.1 million years old at inihambing ito sa higit 100 iba pang human fossil. Anila, tila ito ay ang oldest known member ng isang evolutionary lineage na kinabibilangan ng mga enigmatic Denisovan na lumibot sa malawak na bahagi ng Asia at nakipag-interbreed sa ating mga species na Homo sapiens. Inihayag ni paleoanthropologist si John Ni ng Fudan University at ng Institute of Vertebrate Paleontology and Paleoanthropology Chinese Academy of Sciences na nanguna sa pag-aaral na lumilitaw na mula sa isang lalaki ang bungo na posibleng nasa 30 hanggang 40 taong gulang. Pansamantalang inuri dati ang bungo na kabilang sa hominin species na Homo erectus na may mga body proportion na katulad natin ngunit mas maliit ang sukat ng utak at mayroong iba't ibang facial feature. Ngunit lumabas sa bagong analysis ng mga researcher na hindi ito kabilang sa Homo erectus. Sa ngayon, inihanay ang bungo sa isang Asia-centered hominin lineage na kinabibilangan ng Homo longi species na kilala mula sa mga fossil kung saan nagtatampok ito ng malapad at malawak na palate, patag at mababang cheekbones, isang expanded region sa likod ng ulo at ilang mga features sa bahagi ng tainga. Manatiling may kaalaman sa agama teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemay Miranda ng DWWW Shate 4, Ultimate Music Radio. Maraming salamat sa iyong Science and Technology News, Rosemay Miranda. Lifestyle news. Lifestyle news. Sa atin namang lifestyle news, potahing Pinoy na tinola kabilang nasa healthy menu ng mga pampublikong paaralan sa Hawaii. Detalye po ihatid sa atin ni Mika Fajardo. Matitikman na ng mga estudyante mula sa mahigit 70 mga paaralan sa Hawaii ang classic Filipino dish na tinola matapos ito mapasama sa healthy menu sa kanilang mga pampublikong paaralan. Bahagi ang inisyatibang ito ng Farm to School program ng Hawaii State Department of Education na layong palakasin ang food sustainability sa naturang bansa at mapabuti ang kalusugan ng mga estudyante sa paghahain ng masustansyang pagkain at hikayatin silang kumain ng mas maraming gulay at prutas habang sinusuportahan ang kanilang mga lokal na magsasaka. Sa kanilang version ng tinola, sinahugan ito ng hilaw na papaya at bok choy na nagtataglay ng iba't ibang bitamina. Samantala, ayon naman sa Hawaii State Department of Education, plano nilang gawing regular ang programang ito at patuloy nila silang makikipagtulungan sa mga local vendors sa buong estado upang ipakita kung paano maipamamahagi ang kanilang mga sariwang local produce
sa lahat ng mga paaralan ng regular sa hinaharap. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Para sa ating music trivia, ngayong petsa na ito, September 29, taong 1935, isinilang sa Faraday, Louisiana, USA ang pianist, singer, and songwriter na si Jerry Lee Lewis. Tinawag siya bilang The Killer dahil sa kanyang energy at enthusiasm sa kanyang mga performance at tinaguruan din siyang rock and roll's first great wild man sa mundo ng musika. 9 na taong gulang pa lamang si Lewis nang magsimulang tumugtog ng piano. Itinuring siya bilang isa sa mga pioneer ng rock and roll and rockabilly music. Nirecord niya ang kanyang unang kanta na Crazy Arms noong 1952 na bumenta ng mahigit 300,000 copies sa Southern United States. Ang kanyang awitin na Whole Lotta Shakin' Going On noong 1957 ang nagdala kay Lewis sa tugatog ng kasikatan sa buong mundo. Noong 1960s at 1970s, kinilala siya bilang isa sa chart-topping singer sa country music. Noong 1957, pinakasalan ni Lewis ang kanyang 13 taong gulang pa lamang noon na pinsan na si Myra Gale Brown na dahilan upang i-boycott ang kanyang mga awitin. Subalit, hindi nagpatinag dito si Lewis at nagpatuloy pa rin hanggang sa matagumpay na makabalik sa music industry. Maraming parangal ang natanggap niya bilang isang singer and songwriter, kung saan noong 1986, naluklok siya sa Rock and Roll Hall of Fame. Ilan sa mga kilalang awitin ni Jerry Lee Lewis ay ang Great Balls of Fire, Lucille, You Are My Sunshine, at Somewhere Over the Rainbow na inyong mapapakinggan dito sa inyong Ultimate News and Music Radio na DWWW 774. Balitang Kakaiba. Maraming salamat, Kenny Acosta, para sa ating music trivia. Eto naman, dako naman tayo sa ating balitang kakaiba. Peking dentista sa Amerika nagdikit ng veneers gamit ang super glue. Ayan, alamin natin ang detalye ng balitang kakaiba na yan kay Doc Justin. Magandang umaga. Yes, good morning, Kenny at Darlene. Arestado nga ang isang 35 anyos na babae sa Florida, USA. Makarang magsagawa ng dental procedures kabilang na ang pagkakabit ng veneers. Kahit hindi naman siya lisensyadong dentista. Ayon sa mga ulat, itong nagpapanggap lang ito si Emerly Martinez sa social media na veneer technician at isa manong smile makeover expert. Nag-o-offer din ito ng mas murang full-month veneer treatments kumpara sa ibang dental clinics. Bunsod dito, maraming kliyente nagtiwala kay Emily. Pero sa halip na gumanda ang kanilang ngiti, nagdudulot nila ang gawa ni Emily ng infections at pagkasira ng kanilang ngipin. Batay sa resulta ng investigasyon, gumamit si Emily ng super glue para maikabit ang fake veneer sa kaniyang mga kliyente na ayon sa mga lisensyadong dentista ay napakadelikado. Napag-alaman ng mga pulisya o ng pulis na hindi ito ang unang beses na naaresto si Emily dahil sa pagsasagawa ng unlicensed dental services dahil noong Marso ay nasampahan na rin ito ng kasong fraud. Pero pansamantalang nakalaya, makaraang makapagpiyansa na yun yung sinasabi natin, kung gusto niyong magpagawa ng mga kung ano-ano katawan niyo, doon ka sa mga lisensyado at mga talagang legit. Oo. Kasi imbes na mura, talagang mapapamura ka rin talaga. Mapapagastos ka lalo. Doble, no? At delikado pa. Correct. Alam mo, ang katawan natin, kailangan natin talagang prioridad lagi. Huwag nating tiperin, huwag nating baratin ang pagdating sa kalusugan natin kasi naniningil ito, no? Naniningil ang ating kalusugan pagpabaya tayo. Alright. Ako si Doc Justin. Just out na ko. Thank you. Maraming salamat, Doc Justin, para sa ating balitang kakaiba. Thank you, Doc Justin.
Eto muna, Kenny, bago tayo tuluyang Yes. magtapos sa ating balitaan, ibigay muna natin ang ating question of the day. Sa opinion mo, opinion ko. Mas gugustuhin ba ninyong i-live stream ang pagdinig ng Independent Commission on Infrastructure o ICI sa anomalya sa flood control projects at bakit? Ayan, ulitin ko mga kanyusik, gusto nyo bang i-live stream ang pagdinig ng Independent Commission on Infrastructure o ICI sa anomalya sa flood control projects at bakit? Ipadala po ang inyong opinion sa ating text line 0929-321-8738 at maaari rin po kayong mag-comment sa ating Facebook Live at sa ating YouTube channel. Atin niyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Lunes, September 29, 2025. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At ako po si Kenny Gacosta. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Mayroon na lamang po tayong 87 days bago ang araw ng Pasko.